dinala mo sa rehabilitation center at bakit mo ito sinasabi sa amin lahat? Oo, confirmed na dinala ko talaga si Rev. I was in denial or I don't have the right information before kung anong gagawin. Akala ko yung dadalhin sa basement para i-detox. Akala ko enough na yon. Pero hindi pala. So, kailan lang ako nagkaroon ng informasyon na dapat pumunta muna siya sa isang safe house para, ma-cure niya yung sarili niya, magkaroon siya ng acceptance dun sa mga ginagawa niya. Masakit, boy, dahil masakit in a sense na kailangan matapang ka. Dahil lalo na nung kukunin na siya, dadali na siya sa safe house. Dumating ang ambulansya. Go to that day. Okay, nandun ako sa ospital, nag-uusap kami, tapos sabi niya, Mami, kukunin ko na ba yung mga damit ko? Sabi ko, yeah, go ahead, get it. Tapos sabi niya, magsasapatos na ba ako? Di ba, uuwi na ako ngayon? Oo, uuwi ka na ngayon, sabi ko. Kasi, kaya masakit sa akin, nagsisinungaling ako sa anak ko Pero kailangan gawin ko na dali na siya dun sa safe house na yun. Kasi walang katapusan yung paggamit, walang katapusan yung dinidil niya sa sarili niya. He has a lot of anger, disappointment, pain. Marami siyang dinidil sa sarili niya. So, ako, kailangan mag-make decision na ako na once and for all, kailangan gawin ko to. So, kinukuha siya, nakatingin muna siya sa akin, sabi niya, Mami, may gagawin ka na naman, ano? Sabi ko, wala. Sabi ko, just remember, I love you. I love you with the love of the Lord. Sabi ko gano'n. Tapos kumana siya. Pagdating ko sa kotse, dito pa lang ako talaga umiiyak kasi 12 years na hindi ako makaiyak. 12 years na